Sa nakaraang episode, ang bida nating si Haruka na isang loner ay dinala sa ibang mundo kasama ang kanyang mga kaklase, subalit dahil sa ayaw niyang makapunta sa ibang mundo ay tumakas siya gamit ang airbed kaso lang ay naabutan pa rin siya nito. Nang masama na siya, nadismaya siya ng sobra dahil sa walang kwentang skill na lang ang natira sa kanya at hiningi ni Haruka sa Diyos na bigyan siya ng magandang skill, ngunit dahil sa pagiging demanding ni Haruka ay nagalit na sa kanya ang Diyos at ibinigay na lang sa kanya lahat ang mga walang kwentang skill. At sa pagpapatuloy, sa ngayon nang makuha ng class rep ang atensyon ni Haruka ay nagpanik siya dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin, napagtanto niyang hindi rin niya alam ang pangalan ng class rep at magkaklase sila simula pa noong elementarya at palaging mabait sa kanya ito, kaya hindi makapaniwala si Haruka na hindi man lang niya nalaman ang pangalan nito. Ilang sandali pa ay dumating ang ibang mga babae sa klase dahil halos lahat maliban na lang sa mga sikat na babae ay sumusunod sa utos ng class rep. Napansin ng class rep na nakatayo sa likod ni Haruka ang mga sikat na babae ngunit parang nagkakasya sila sa iisang utak, kaya't inisip ng class rep na may ginawa si Haruka sa kanila. Gusto sanang sabihin ni Haruka na wala siyang kasalanan pero kahit hindi niya sinasadya, napasunod ng kanyang kakayahan ang mga babae at hindi niya alam ang gagawin dito at sinubukan niyang ipaliwanag ang sitwasyon ng hindi mukhang siya ang masama, pero hindi siya pinaniniwalaan ng mga babae. Kaya sumuko si Haruka sa pagpapaliwanag ng kanyang pagiging inosente at tinalikuran sila para umalis at sa kasamaang palad, pinilit siya ng class rep na manatili habang tinignan niya si Shimazaki para tiyakin kung okay lang ito at sa kabutihang palad, isang simpleng pag-alog lang ang kailangan para mawala ang pagkakasubjugate kaya't sinabi ni Shimazaki na ayos na siya. Natuwa ang class rep sa narinig at inisip ni Haruka na pwede na siyang umalis. Pero gusto pa rin ng class rep malaman kung paano nangyari ang subjugation kaya't hindi pa rin siya pinapayagang umalis at habang nag-uusap ang mga babae at naiwan si Haruka sa tabi ng puno dahil wala siyang magawa, naisip niyang magsanay ng kanyang magic para mapalawak ang kanyang bahay pag-uwi niya. Sinubukan niyang gumawa ng basement pero nagkamali siya at aksidenteng nabaon ang sarili niya sa lupa. Mula leeg pababa at na-stuck siya roon hanggang sa makita siya ng class rep at gulat na gulat ito na makitang nakabaon si Haruka sa lupa, gayong ilang minuto lang naman niyang hinihintay. Dahil sa pagkabagot minsan ay gumagawa talaga ng kakaibang bagay ang tao at yumukod ang class rep kay Haruka para tulungan siyang makalabas sa lupa. Nang makalaya na si Haruka ay humingi ng tawad ang class rep dahil hindi siya pinagkatiwalaan, lalo na't sinabi ni Shimazaki na sinusubukan lang ni Haruka na tulungan ang lahat. Hindi matandaan ni Haruka na sinabi niyang tutulong siya pero nagpapasalamat na ang class rep at ang iba pang mga babae, kaya nagpasya na lang siyang sumang-ayon at nang maayos na ang lahat, gusto na sana niyang umuwi pero nagalit ang mga babae dahil iiwan daw sila ni Haruka sa kagubatan ng hindi tinutulungan. Napagtanto ng class rep na nabanggit ni Haruka ang pagkakaroon ng bahay, kaya tinanong siya tungkol dito at ipinaliwanag ni Haruka na may kaunting oras siya kaya nagpatayo siya ng bahay. Hindi makapaniwala ang class rep na nagawa ni Haruka na magtayo ng buong bahay mag-isa. Habang nahihirapan ang mga babae na ayusin ang kampo, doon ay labis silang humanga kay Haruka at dahil dito ay nagpatawag sila ng pulong at nagsimulang mag-usap-usap, tinanong ng class rep kung gaano karami na tao ang maaaring magkasya sa bahay ni Haruka. Ayon sa disenyo nito ay mga 200 tao ang pwede pero kailangan alisin ang ilang kasangkapan at bakantehin ang indoor pool. Naiinggit talaga ang class rep sa tagumpay ni Haruka pero kahit ayaw niya itong abalahin, tinanong niya kung pwedeng makituloy siya at ang ibang mga babae sa gabing iyon dahil wala silang matuluyan. Nagulat si Haruka dahil iba ang magpapatuloy ng mga lalaki sa buong klase ng mga babae at nahirapan siyang kontrolin ang sarili at nang kumalma na siya, sinimulan niyang akayin ang mga babae patungo sa kanyang bahay dahil sa dami ng oras na ginugol niya sa paggalugad sa kagubatan, sanay na si Haruka sa pag-ikot doon. Isa pa sa mga kakayahan niya ang nagbibigay sa kanya ng mga tip para manatili sa tamang direksyon at sa wakas ay nakarating sila sa bahay ni Haruka kasama ang mga babae, at pagkatapos nilang huminga ng maluwag ay namangha sila sa kagandahan ng bahay ni Haruka. Matagal na silang walang bubong sa kanilang mga ulo at hindi nakaranas ng ginhawa ng modernong banyo, kaya nang mabanggit ni Haruka na may paliguan sa isang direksyon at doon ay nagsitakbuhan ang mga babae papunta roon at naghubad mismo sa harap ni Haruka. Hindi kakayanin ni Haruka na magpalipas ng gabi sa parehong silid kasama ang lahat ng mga babae,
kaya nag-set up siya ng tent para mapag-isa at maghanda ng matulog ngunit biglang pumasok ang class rep sa kanyang tent dahil may gusto siyang pag-usapan at nagpasalamat siya kay Haruka sa lahat ng tulong dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin kung wala ito. Pag-alis ng mga nerds ay umalis na rin ang mga Gym Brothers kaya't naiwan ang mga babae ng mag-isa. Mahirap iyon pero ngayong nakaligaw na sila at nakakain ng maayos at mas masaya na silang lahat. Gayunpaman kahit na maayos ang lahat ay naramdaman ng class rep na nabigo siya bilang kinatawan dahil hindi niya natulungan ang klase sa kanilang sitwasyon. Naisip ni Haruka na masyado naman siyang mahigpit sa sarili dahil siya ang nagprotekta sa mga babae at pinagsama-sama sila. Totoo ito pero sabi ng class rep na sinuwerte lang sila na hindi sila nakatagpo ng mga halimaw doon at kung nagkataon, wala siyang magagawa para protektahan ang klase na di tulad ng mga nerds. Muling sinabi ni Haruka na hindi siya patas sa sarili dahil ang mga nerds ay halos buong buhay nilang inihahanda ang kanilang sarili para sa ganitong sitwasyon, kaya natural lang na kaya nilang pangasiwaan ang mga bagay at sa kabilang banda, ngayon lang nalaman ni Haruka ang tungkol sa isekai kaya't sa kabuuan ay mahusay ang nagawa ng class rep. Mas gumagaan ang pakiramdam ng class rep matapos marinig na magaling ang kanyang trabaho. Kahit na parang maliit lang ang nagawa niya kumpara kay Haruka na nakabuo ng isang gumaganang bahay sa loob lamang ng isang linggo, bago siya bumalik sa loob ay binati niya si Haruka ng magandang gabi ngunit sa dami ng nangyari ngayong araw, mukhang hindi makakatulog si Haruka ngayong gabi. Kinaumagahan ay nagising si Haruka at nakita ang isa sa mga babae na nakaupo sa labas ng kanyang tent. Hinihikayat siyang bumangon dahil handa na ang almusal at medyo nagulat siya at kailangan ng ilang sandali para maintindihan ang nangyayari. Nang sa wakas ay napagtanto niyang medyo nagpanik siya at sinabing gusto pa niyang matulog ng kaunti, hindi tinanggap ng babae ang sagot niya at umakyat pa sa kanya para pilitin siyang bumangon at sumuko si Haruka at nagtanong kung ano ang almusal. Inaasahan niyang mushroom soup na may dagdag pang kabute pero sa kanyang gulat ay isda ang almusal ngayon. Labis siyang natuwa na aksidenteng nauntog niya ang babae at bahagyang nasaktan ang babae, pero hindi na ito alintana ni Haruka dahil sobrang saya niya na makakakain na siya ng iba bukod sa kabute. Hindi maintindihan ng class rep kung bakit sobrang saya ni Haruka sa pagkain ng isda at gayong nasa tabi lang siya ng ilog buong oras, ngunit ang totoo ay hindi magaling si Haruka sa pangingisda kaya't hindi siya nakakahuli ng isda kahit kailan at nasasanay ang mga babae sa pagkain ng isda. Kaya tiyak na may maaasahan silang paraan ng pangingisda. Tinanong ni Haruka kung paano nila ito ginagawa at pumayag ang class rep at dinala siya sa ilog kasama ang isa sa mga babae na may kakayahang gumamit ng lightning magic. Ang paraan niya ng pangingisda ay simpleng pag-electrocute sa tubig hanggang sa mamatay ang mga isda. Lubos na humanga si Haruka kaya nakiusap siyang gawin ito ulit. Bagaman ayaw talaga ng babae at pumayag din siya dahil tinutulungan siya ni Haruka. Naglabas siya ng isa pang lightning ball pero bago niya maitapon ito sa ilog, kinuha ni Haruka ang bola ng kidlat at sinelyuhan ito gamit ang kanyang pakang skill. Tinapon niya ito sa ilog at nakahuli rin ng mga isda at bukod pa rito, nakakuha rin siya ng lightning magic kaya hindi na niya kakailanganin ang tulong ng lightning girl. Tinanong ng class rep kung ano ang ginawa niya at ipinaliwanag ni Haruka na kapag ginamit niya ang pakang skill sa isang elemento, nakakakuha siya ng ganitong uri ng magic. Marahil ay epekto ito ng kombinasyon ng kanyang iba't ibang skills na kapaki-pakinabang, pero sa tingin niya ay hindi pa rin ito kahanga-hanga dahil puro walang silbing mga skills lang ang meron siya. Habang naglalaro ang ibang mga babae sa ilog ay naupo si Haruka kasama ang class rep at tinanong kung ano ang plano nila matapos ito. Sinabi ng class rep na hindi pa tiyak ang mga detalye pero balak nilang pumunta sa pinakamalapit na nayon para subukang makahabol sa mga nerds. Ngunit kailangan muna nilang mag-level up para makalabas sila sa kagubatan ng mag-isa at nag-alok si Haruka na tulungan silang mag-train bago sila umalis. Ilang sandali pa ay nagtipon ang lahat ng mga babae sa kagubatan at bago simulan ni Haruka ang kanyang training camp, gusto muna niyang malaman kung ano ang kanilang kasalukuyang mga level. Sinabi ng mga babae na lahat sila ay nasa level 15 pataas. Biglang nalungkot si Haruka dahil hanggang ngayon ay nasa level 7 pa rin siya sa kabila ng matagal niyang pananatili sa kagubatan. Nagsimula na siyang magduda kung kailangan pa ba talaga ng mga babae ang tulong niya kaya nagpasya siyang subukan sila. Pinag-set up niya sila para makipaglaban sa mga kobolds upang makita kung gaano sila kagaling. Iniisip ng mga babae na magiging madali ang laban dahil ang mga kobold ay nasa level 6 lamang.
Kaso makalipas ang ilang sandali ay natalo sila at napabagsak lahat at wala silang ideya na lalaban pala ng todo ang mga kobold, kaya bumalik silang lahat para magtipon muli at mag-isip ng bagong estratehiya. Sa hindi nila maipaliwanag na dahilan ay ginaganap ang meeting sa loob ng magic tent nito, lahat sila ay kasya dahil kayang mag-expand ng tent ni Haruka subalit hindi pa rin niya alam kung bakit pinili nilang magtipon doon at pagkatapos ng kaunting diskusyon ay bumalik muli ang mga babae, sigurado sila na hindi sila matatalo ngayon. Natutuwa si Haruka na tila motivated sila pero sa totoo lang ay iniisip niyang hindi pa rin sila mananalo. Matapos silang umalis ay lumapit ang babae mula kaninang umaga kay Haruka at humingi ng paumanhin sa kanyang inaasal kaninang umaga. Aminado siyang sinadya niyang lumapit kay Haruka para tingnan kung susubukan nitong samantalahin ang sitwasyon at sa simula, hindi siya nagtitiwala kay Haruka pero binigyan niya sila ng matuluyan at pagkain, tinutulungan pa silang matuto kung paano lumaban kaya't nararamdaman niyang pwede na siyang magtiwala kay Haruka. Sinabi rin niyang siya ang gigising kay Haruka kinabukasan para magbigay ng almusal at natutuwa siya na nagtitiwala na ang babae sa kanya. Sinabi niyang inaabangan niya ang pagkikita nila kinabukasan na kahit hindi pa rin niya alam ang pangalan nito, kaya tinawag na lang niya itong fish girl. Kinabukasan ay masaya si Haruka na tumanggap ng isda mula kay fish girl kaso narinig niya ang ibang mga babae na nagpaplanong bumalik upang labanan ang mga kobold para bumawi. Bago sila umalis ay tinawag sila ng class rep at sinabing kailangan muna nilang mag-training dahil siguradong matatalo ulit sila kung babalik sila ngayon. Iminungkahi niyang magsanay muna sila sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga goblins ngunit nang magsimula ang laban-laban sa mga goblins, hindi pa rin naging maayos ang takbo para sa mga babae at sa kabila ng pagkatalo. Iniisip pa rin ng ilan sa kanila na handa na silang labanan muli ang mga kobold na kahit marami sa kanila ang nagkunwaring may sakit upang maiwasang lumaban. Sa tingin ni Haruka ay hindi ito magtatapos ng maayos kaya't handa siyang makialam kung kinakailangan, ngunit sa kanyang pagkagulat at natuto ang mga babae mula sa kanilang mga pagkakamali laban sa mga goblins at nagtrabaho ng sama-sama para talunin ang mga kobold. Binati sila ng class rep sa kanilang tagumpay at nakahinga ng maluwag si Haruka dahil ibig sabihin nito, kaya na nilang pangalagaan ang kanilang sarili at hindi na kailangan pang manatili sa kanya at naisip niya na makakabalik na siya sa pagiging loner, ngunit lumapit ang class rep at nagpasalamat sa kanya dahil pumayag siyang sumama sa kanila patungo sa pinakamalapit na nayon. Alam ni Haruka na hindi niya kailanman sinabi na sasama siya pero mapilit ang class rep kaya't napilitan siyang pumayag. Ilang sandali pa ay nakaempake na ang lahat at handa nang lisanin ang kagubatan, pero pinaalala ni Haruka na hindi nila alam kung ano ang maaari nilang makaharap doon kaya't dapat silang manatiling alerto. Sa kabilang bahagi ng kagubatan, isang batang lalaki mula sa klase ang nakikitang tumatakbo para sa kanyang buhay at nagkamali siyang lumingon at nadapa sa isang bato, ngayon ay napalibutan na siya ng kanyang umaatake at wala na siyang matatakbuhan, kaya natapos ang buhay niya sa pamamagitan ng pagkakasakal. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.